Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Armin Luistro, of course, our host, Representative Roy Loyola, Mayor Dalia Loyola, Congressman Boy Blue Abaya, Congressman A. Ed Vincula, Congressman P.D. Barsaga, Congressman John Ferrer, Congressman Abraham Tolentino, Governor John Vic Remulla, Chairman Bong Nagiat, Mr. Robito Mercado, officials and staff of the Department of Education, teachers and students of Carmona National High School, other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Bagamat hindi pa ho tayo gaano matanda, nung mas bata tayo, pag nagagawi tayo, lalo ng panahon ng Marcelo, dito po sa Cavite, bandang silang raw ho yata, meron silang tinatawag na Cubeta Village. Okay? At papunta ho dito ngayon, yung aking po nagmamaneno sa sakyan, sinabi niya sa Antipolo rin raw ho, o bandang Antipolo, meron din silang Cubeta Village. Baka nagtatanong yung mga mas bata sa akin, o nagpapanggap na mas bata sa akin, ano ba yung Cubeta Village? Meron ho kasing housing na ginagawa nung panahon na yun. At ang pangako ng gobyerno nung panahon ng Marcelo, housing, at ewan ko bakit naman ho, nauna sa plano, yung pagtatayo ng mga kubeta. Susunod na lang ho yung bahay. Ang problema ho, naubos yung pondo dahil lang natira ho, kubeta, wala hong bahay. Hanggang eventually ho, pati yung kubeta tinanggal na rin at nagkaroon ng ibang mga factory na ho yata nandun ngayon eh. Okay. So siguro, kaya ko lang naibahagi sa inyo yan. Dahil nung araw ho, uso yung nangangako na parating napapako. At tong araw pong to, kinagagala ko po na sa panguna ng ating butihing Brother Armin Luistro, nakita naman po niyo nakasaklay pa. Yung pangako po ng administrasyon na to, hindi po napapako, nadadagdagan pa. Kaya ulit, napanggaling trabaho. Maraming salamat, Brother Armin. Sa ngayon po, malinaw na sa nakakarami, lalo na sa kabinete, ang estilo ng ating pamamahala. Ang proseso po natin, tukuyin ang tunay na problema upang makarating sa tamang solusyon. Bumuo ng konsensus tungo sa konkretong hakbang na dapat isagawa. Maglatag ng target na pagbubuhusan ng pondo, husay at pagsisikap upang maabot. Alam po ng ating mga kalihim yan, hindi lista sa tubig ang ating mga target. Sineseryoso ko ito. Kapag dumating na ang tinakdang panahon, asahan mong hahanapin ko sa iyo ang ipinangako mo. Kailangan meron kang maipapakitang resulta sa ating mga boss. Sabi po ng aking ama, pag nagbitaw ka na salita, mahirap po madali, kailangan ito pa rin. Aminin ko pong minsan ay nagigilty na rin po ako. May mga pagkakataon na kahit holiday o espesyal na okasyon, kailangan kong ipatawag ang ating mga kalihim o kausapin sa cellphone. Isa na nga po sa aking mga naging New Year's resolution, huwag na masyadong i-pressure ang ating mga kasamahan. Mas maiging bigyan sila ng espasyo upang makahinga naman sila kahit paano sa mga bagahe ng trabaho. Alam niyo po, kahapon medyo na-violate ko yan. Nagkamali pong i-text ako ni Secretary Dinky Soliman. Sinamantala ko na rin po at kinamusta ko ang epekto ni Basang. So sabi niya, Sir, babalik po ako sa inyo para maibigyan ng datos at pagbalik po niya ako konti na evacuation center. Pagkatapos ko pong na-evacuation center na bukas pa. Tapos ko po siya nakausap, naalala ko linggo nga pala. Kaya sabi ko, sana makapahinga ka ngayon, Dinky. Ito nga po si kalihim Brother Armin Luistro naman. Kilala na rin ang aking pagiging metikuloso sa detalye. Hindi na po ako magugulat kung isa siya sa mga nakukulitan sa akin. Ang masasabi ko po sa kanya at sa mga kawani ng DepEd, salamat at maraming salamat sa isang job well done. Talaga pong hanga-hanga ako sa inyong pagpapakitang gilas. Sunod-sunod na binura ng DepEd ang mga backlog na minana ng kanilang sektor. Ngayon nga po, sa wakas, abot kamay na ang ating pangarap na magkaroon ng pampublikong edukasyon na tunay na manganganak ng pagkakataon para sa ating mga kabataan. Nang maupo tayo sa pwesto, tumambad sa atin ang nakakalulang kakulangan sa sektor ng edukasyon. Kapos tayo sa libro, silya at mga guro. Mayroon din tayong, ito na po yung pamosong numero ng 66,800 na kakulangan sa silid-aralan.
Siguro po dapat tayo magpasalamat sa ating pinalitan at hindi po na ginawang 66,666. Buti lang o binuo na. Ang masaklap pa, ang gagastusin para sa isang classroom tinataya na nasa 800,000 pesos. Kayo na po mag-compute, 66,800 times 800,000. Baka kulangin po ang espasyo ng calculator sa suma total nito. Ang tanong nga po, saan naman tayo uhugot ng napalaking halaga para tustusan ang backlog na ito? Sa tansya po namin sa ating budget noon, nasa 8,000 classroom lang ang kaya mapondohan kada taon. Sa makatwid, sa 6 na taon natin sa termino, 48,000 lang ang magagawa, aalis ako, malaki pa ang utang. Bitin pa rin para sa tugunan ang 66,800 na kakulangan. Dagdag pa rito, patuloy na lumulobo ang ating populasyon. Kaya tulad po nung aking assistant, si Asek Delantar, bagong kasal po yan, at ang contribution po niya sa ating populasyon, kaagad twins. Kaya dumarami rin kada taon na mga kabataan pumapasok sa eskwela. Yung sa kanya po, hindi pa pumapasok sa eskwela. Pero heto po tayo ngayon, makalipas sa mahigit 3 taon na mabuti pa mamahala. Ang halos 62 milyong, ulitin ko na po yun, 62 milyong kakulangan sa libro, burado na 2012 pa. At nakuha po natin yan, mas maganda pa ang presyo kaysa sa tinatnan. Mga naitipid natin yata dito, mga 40%, Brother Armin, kung tama tanda ko. Ang 2.5 milyong backlog sa upuan na iraos na rin po. Nagamit pa natin yung mga troso na illegal ang pagkukuha para siguradong wala na makinabang sa illegal na gawain. Mula 2010 hanggang 2013 naman, nagdagdag tayo ng halos 103,000 posisyon para sa mga guro. Makapansinin po nyo, posisyon. Sabi ko, bakit posisyon? May kulang para ho kasi na 4,000 ma-hire. Ba? Dati nag-e-export tayo ng teacher, ngayon naghahanap tayo ng teacher, 4,000, mga specialized po to. Baka may kakilala kayo naghahanap ng trabaho, kulang pa ho tayo na 4,000. Kung isasama pa rito ang 43,000 volunteer sa kinder at mga gurong empleyado ng mga LGU, napunuan na rin natin ang humigit kumulang 146,000 kakulangan sa guro noong 2010. At ngayong araw nga po, nasakse natin ang ceremonial turnover ng 66,813 na bagong classroom na bumari din sa ipinamanang backlog ng nakaraang administrasyon. Sa totoo lang po, gaya na pinangako ni Secretary Armin, natapos itong ipatayo noong pang Disyembre. Ang bonus pa nga, nalampasan pa natin ang ating target. Kaya ulitin ko lang po, sa lahat na nakikinig na membro nating kabinete, pag nangako ko kayo at dinagdagan pa nyo ang resulta, hindi po tayo magagalit, ikatutuwa natin yan. Ang tagumpay po natin ito ay hindi bunga ng milagro o ng dinoktor na mga numero. Konkretong bunga ito ng pagkakaisa, dedikasyon at profesionalismo ng DepEd, ng DPWH, ng ating economic team na buong sigasig na pinapalago ang ekonomiya at ng matuwid nating paggugol ng pondo. Nagpapasalamat din tayo sa pakipagtulungan ng lokal na gobyerno ng mga nagbigay ng donasyon sa loob at labas ng bansa at sa pribadong sektor upang makumpleto ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Maraming salamat po sa paglalatag ng magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Marami po sa inyo siguro batid na ako po'y nag-aral sa Ateneo de Manila, ang butihing kaibigan ng mga taga De La Salle University. Siyempre si Brother Armin po, hindi lang produkto, namuno pa ng De La Salle. Si Secretary Singson ng DPWH, galing rin sa La Salle. Secretary Purisma, galing rin sa La Salle. Kaya siguro itong araw po, papatawad ng aking kapwa mga turista kung sasabihin ko, Animo La Salle. Malamang din naman po tayo maimbita magsalita sa Ateneo. Baka sa La Salle na lang. Siyempre, top 1 pa rin po sa mga dapat kong pasalamatan, ating butihing kalihim, Armin Luistro. Isipin po ninyo, pwede naman tanggihan ni Secretary Armin ang alok natin maglingkod sa gobyerno. Matagumpay at tahimik ang kanyang buhay sa kanyang bukasyon.
Sa gobyerno, nag-aabang sa kanya ang sakit ng ulong hatid ng mga problema ang ipinamana po sa atin. Pati ng mga pambabatikos ng ilan na naging trabaho na ang magkalat ng negativismo. Hindi po nagpasidak si Brother Armin. Pinili niyang tumaya at higit na makapaglingkod. Hindi siya nagpakahon sa mga limitasyon at hinigitan pa niya ang husay at pagsisikap na naging kakabit na ng kanyang pangalan. Muli, maraming salamat, Secretary Armin. Mulat po tayong hindi pa tapos ang ating misyon at mayroon pa rin tayong mga pagsubok na dapat lampasan. Marami po ang winasak na paaralan ng mga nagdaang kalamidad at bawat taon ay nadadagdagan ang mga mag-aaral. Sa abot ng ating makakaya, titiyakin natin matutugunan ang batayang pangangailangan sa sektor ng edukasyon at sisiguruhin natin pati ang magiging pagkukulang sa mga susunod na taon dahil sa K-12 program ay mapapaghandaan din, matatapos at hindi napapamana ang pag-solve sa susunod na administrasyon. Ngayong napunuan na ang mga kakulungan ng nakaraan, kumpiyansa tayong mas mapaparangkada pa. Hindi lamang ang sektor ng edukasyon, kundi maging ang pagunlad ng kalakhang lipunan. Ibang-iba na po talaga ang Pilipinas ngayon. Sa pagtaak sa landas ng katwiran at pananagutan, nagawa natin posible ang dating imposible. Kumpiyansa po tayo sa kakayahan ng lahing Pilipino, basta't nakikiambag ang bawat isa, basta't sabay-sabay tayong humahakbang pasulong. Tunay nating may ihahawan ang magandang kinabukasan para sa ating pumbayan. Siyempre, pasalamatan ho natin, hingi po ako ng konti palakpak sa inyo, sa mga miyembro ng Kongreso na talaga naman nakiisa sa atin para makamtan ang tagumpay ngayon. Sa mga local government units rin po, na nakakarami po sa ating bansa ang nakiambag rin tungo sa solusyon at hindi sa problema. Siguro sa pagtatapos na nag-uumpisa ho kami, lalo na yung unang 4 na buwan, sipin nyo, tulad itong problema ng ating sinosolve itong araw to. 66,800 ang kulang. Tinanong ko sa Secretary Abad, ano bang kaya natin suportahan malamang? Sabi niya 8,000. Paano gagawin natin ito? 66,000 ay hindi equivalent to 48,000. At gumawa nga ho na iba't ibang paraan, no? Nang-engganyo ng mga nag-donate, hinanap lahat ng pwedeng donors, may PPP pa tayo dito, dulo po nito. Hindi solusyon sa edukasyon ang dahilan. Ang solusyon dapat tunay na maipakita sa mga kabataang may utang tayong magandang kinabukasan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.